Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Noong 1971, lumabas ang librong The Exorcist ni William Blatty. Sinundan naman ito ng isang pelikulang may kaparehas na pamagat noong 1973. Naging worldwide sensation ang pelikulang ito na nagpatakbo palabas, nagpasuka at nagpahimatay sa ilang mga manonood ng panahong iyon. Hanggang sa kasalukuyang panahon, kahit makaluma na ang mga special effects ng pelikulang ito, isa pa rin yon sa aking mga personal na pelikulang kinatatakutan. Hindi naman bago ang konsepto ng possession. Sa makatuwid, marami ang gantong istorya sa kasaysayan bago pa ang pelikula. Katulad na lang ni Jesucristo, na susulat sa Biblia na pinaalis niya ang legion ng demonyo sa isang binatang sinapian ng mga ito. Ang mga demonyo naman ay sumapi sa mga baboy at nagsipagtalunan sa bangin. Bagamat nasulat na ito sa Biblia at kasaysayan, ang The Exorcist ang dahilan upang ang possession ay maging mainstream. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nakakakilabot ang istoryang ito ay dahil ito ay hango sa totoong pangyayari sa binatang kilala sa pangalang Roland Doe. Pag-usapan natin ang istorya sa likod ng The Exorcist. The Exorcist of Roland Doe. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Sa hindi pa nakakapanood ng The Exorcist, ito ay tungkol sa isang dalagitang nagngangalang Regan na sinaniban ng demonyo. Umiikot na ulo, pabaliktad na lakad, pagsusukan ng berdeng likido, pagpasok ng krus sa maselang bahagi ng katawan, kakaibang lakas. Ilan lang yan sa mga nakakatakot na pangyayari kay Regan. Malaki din ang epekto ng pelikulang ito sa pagbagsak ng Ouija board na napag-usapan natin sa ating kwentong windang episode 14. Kung hindi mo pa napapanood, ay panoorin mo na pagkatapos ng storyang ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang istoryang pinagbasihan ng The Exorcist. Sinasabing ang istoryang ito ay hango sa diary ni Father Raymond Bishop na isa sa mga pari na may partisipasyon sa exorcism noong 1949 na isinalaysay naman ni Father Walter Halloran, isang buhay na patunay sa mga pangyayaring iyon. Ang 14 anyos na si Roland Doe o kilala rin bilang Robbie Mannheim ang tampok sa ating istorya. Siya ay lumaki sa isang pamilyang Lutheran na napakareliyoso. Nakatira sila sa Cottage City, Maryland, USA. Si Roland lang ang bata sa kanilang pamilya at wala siyang kalaro sa loob ng bahay. Kaya naman naging malapit siya sa kanyang Aunt Harriet na isang espiritista. Natutunan ni Roland ang paggamit ng Ouija board sa kanyang mahal na auntie. Matapos ang pagkamatay ni Aunt Harriet, doon na nagsimula ang mga kagimbal-gimbal na pangyayari. Sinasabing sinubukan ni Roland na kausapin ang kanyang Aunt Harriet gamit ang Ouija board. Kung matagumpay man siya o hindi, ay hindi natin sigurado. Pero siguradong may nagambala siya. Simula noon, marami ang kakatuwang pangyayari sa bahay ng pamilya Doe. May tumutulong tubig sa kwarto ng kanyang lola pero wala namang silang tubo doon.
Nakakarinig sila ng kaluskos sa ilalim ng sahig. Mga bagay na kusang gumagalaw. Ang pinaka-nakakatakot roon ay ang paggalaw ng kama ni Roland sa palibot ng kwarto. Nagbago rin ang ugali ni Roland. Ang dating tahimik na bata ay naging mainitin ang ulo at unpredictable para sa mga kasamahan niya sa bahay. Nagkaroon din si Roland ng hindi mapaliwanag na mga marka ng sugat sa kanyang katawan. Dahil sa mga pangyayaring ito, humingi sila ng tulong sa kanilang Lutheran pastor, Luther Miles Schultz, na siya namang nagboluntaryong manatili sa bahay ng pamilya Doe ng isang gabi. Nasaksihan ng pastor ang sinasabing kababalaghan sa loob ng bahay. Kaya naman, nirekomenda niya na lumapit sila sa isang paring Katoliko dahil sila ang mas may experience sa ganitong larangan. Sa katunayan, noong 1614, nagkaroon ng official guidelines ang Vatican para sa exorcism rites na nilihim sa madla at noong 1999 lamang huling na update. Iilan lang ang mga paring certified exorcist. Ngunit pwede rin namang gawin yon ng tipikal na pari basta't may pahintulot. Ang paring gumawa ng exorcism rites ay si Father Edward Hughes. Sabi ni Father Hughes, hindi si Aunt Harriet ang nanggugulo sa bahay, bagkus isang demonyo. Inobserbahan ni Father si Roland. Nanlilisik ang mata ni Roland sa Biblia na madalas niya namang tinitingnan. Sabi sa US Conference of Catholic Bishops, masasabi mo na ang isang tao ay sinaniban ng demonyo kung siya ay may pambihirang lakas, takot o nasasaktan sa agwa bendita o holy water, nakapagsasalita ng lengguwaheng hindi lokal o pamilyar sa taong may sanib. Mga dagdag sintomas ay ang pagdura, pagsusuka, pagmumura, o pagsasalita ng mga sumpa o masasamang bagay, at excessive masturbation. Teka, demonic possession pa ba o mga typical na gawain ng teenagers ang pinag-uusapan natin dito? Diba? Seryoso, marami akong group na nasalihan na grabe ang mga kabataan ngayon. I can't tell you enough. Mga parents, please watch out sa mga dump accounts ng mga anak nyo. Hindi nyo alam kung saan napupuntang chatroom sa messenger yung mga yan. Sorry, GG lang ako, pero back to story. Nakakaubos ng lakas ang exorcism rites sa parehong partido ng exorcist at possessed. Ito ay hindi lang nakukuha ng isang gabi. Minsan ay buwan ang inaabot. Dahil nga na kay Roland ang mga sintomas ng demonic possession, siya ay dinala sa Georgetown University Hospital. Doon siya ginawa ng exorcism sa loob ng 3 araw. Ayon kay Father Hughes, puno ng kagimbal-gimbal na pangyayari ang 3 gabing iyon. Sinasabing habang ginagawa ang exorcism, nakawala daw ang isang kamay ni Roland sa gapos at ginawa nitong sandata ang isang spring sa mattress niya. Nasugatan sa braso ang pari at doon natigil ang ritual. Inuwi ng pamilya niya si Roland at doon nagsimulang lumabas ang mga marka sa kanyang katawan. Isang partikular na marka ang lumabas sa kanyang braso na bababasa mo. Louis. Naglakbay naman ang pamilya Doe sa St. Louis na kanilang orihinal na hometown. Buti na lang pala hindi Maynilad yung lumabas na salita doon, kundi malayo-layo yung lalakbay nila. Doon naman pinagpatuloy ni Father Raymond Bishop. Nabanggit natin siya kanina na siya ang nagtala ng mga pangyayari sa isang diary. Katuwang niya si William Bowder, isang reverend ng simbahan.
Noong pinuntahan nila si Roland sa bahay nila sa St. Louis, nasaksihan ng dalawa ang mga nagliliparang bagay, nagngingit-ngitang kama, at si Roland na nagsasalita sa kakaibang tono. Inilipat naman si Roland sa psychiatric ward ng Alexian Brothers Hospital, na doon naman ay sinamahan siya ni Father Walter Halloran. Ang exorcism ay ginawa nila kada gabi na umabot ng ilang linggo. Ayon kay Father Halloran, si Roland ay nagkaroon ng mga kakaibang marka sa katawan at ang ilang markang yon ay nakabuo ng salita: evil, hell, at simbolo na parang pitchfork. Sinabi ding si Roland ay may lakas ng isang adult na lalaki. Isang pagkakataon niya ay sinintok niya ang ilong ni Father Halloran at yun ay nagdugo. Pinagmumura niya rin ang mga pare at nag-offer pa ng sexual favors. Wow! Nagkaroon sila ng 30 sessions ng exorcism bago nagdesisyon ng mga pari na ibahin ang diskarte at bautismohan si Roland bilang isang Katoliko. Ang pamilya daw ay nagpa-convert na rin. Sa pangyayaring ito, tila sinapian uli si Roland, at sa pagkakataong ito, hindi ang demonyo, kundi si Archangel Michael. Satan, Satan, I command you to leave this boy now. Now! Now! Matapos ang pagsigaw na yon, nahimatay ulit si Roland. At nung nahimasmasa na siya, sabi niya, "He's gone." Mula noon, hindi na naulit ang kanyang possession. At mula noon, wala nang naging balita sa pamilya Doe. Namuhay sila ng tahimik. Walang interviews, walang movie deals, walang limelight. Happy ending. Wendang. Ang pelikula at librong The Exorcist ay maraming na-inspire na movies, libro, at mga palabas. In fact, may upcoming movie based on this film, The Exorcist Believer. Ngunit gaano ba katotoo ang kwento ni Roland? Gaano ba katotoo ang possession at exorcism? Kung naniniwala ka sa demonyo at sa istorya ng Biblia tungkol sa possession, wala na tayong masyadong pag-uusapan. Bata pa kasi tayo, hanggang sa paglaki natin yun na yung titinuro sa atin. Pero kung gusto nyo mag-explore, tignan ang facts at maging skeptic, well, ituloy nyo lang ang panonood. Wendang. Sabi ng mga investigador sa istorya ni Roland Doe, ang pangyayari daw sa kanya ay hindi paranormal. Noong panahon na yun, wala pang makuhang konkretong ebidensya sa mga nangyayari. Tanging memorya lang ng mga saksi. At ang alleged diary lang ang naging basihan ng kwento. Isa pa, yung iba sa mga involved sa kwento ay patay na. Kung hindi lang dahil sa mga investigador, hindi naman mauungkat ang istoryang ito. Ngayon, ang mga taong ito ay may tendency to exaggerate or downplay the story for whatever reason. Kahit si Father Halloran, na mismong malaki ang kontribusyon sa exorcism, ay tumanggi na lumabas on record na si Roland ay demonically possessed. Pero nag-iwan siya ng mga mahahalagang pahayag na pag-uusapan natin maya-maya lang sa content na ito. Ayon sa mga sinasabing kalaro ni Roland, siya daw ay isang batang pilyo, bully, mahilig sa pranks, at mapagpanggap. Madalas niyang ginagawa sa mga kalaro niya ay pinapahabol niya sa kanyang aso. Isa sa mga diary entries, sinabi na sinuntok daw ni Roland sa pagitan ng hita
si Father Bowden. This is nothing fun! Roland is a bad-tempered child. Hindi kaya imbis na demonic possession, si Roland ay nakakaranas ng hormonal change dahil sa adolescence? Ayon kay Father Halloran, sa mga makabagong panayam, noong tinanong siya tungkol sa pagsasalita ni Roland ng Latin, sabi ni Father, I think he mimicked us. Nung tinanong naman siya kung may pagbabago ba sa boses ni Roland, sabi niya, Not really. bukod doon, ang iba sa mga detalye ng exorcism ay kanyang dinownplay. Well, spitting was frequent, but it wasn't significant. There wasn't any vomiting and urinating that I recall. Sabi rin ng mga skeptic, madali raw nagawa ni Roland ang pagyanig ng kama dahil iyon ay isang spring mattress. Tungkol naman sa pagdura, sabi ng isang sinasabing kalaro ni Roland, siya raw ay praktisado sa pagdura ng malayo at naging talentado sa paggawa noon. Maraming detalye ang nagpapahiwatig na ginawa yun ni Roland upang hindi siya pumasok sa paaralan. At dahil ang mga magulang ni Roland ay relihiyoso at naniniwala sa demonyo, madali niyang napaikot ang mga ito. Sinabi rin na baka naman ang pagkamatay ng kanyang auntie ang nag-trigger sa kanya na magkaganito at ito ang nagsisilbi niyang coping mechanism. Siguro dahil sa lahat ng mga detalyeng ito, sure ka na hindi totoo ang possession. Konting preno muna at silipin pa natin ang iba pang detalye. Kahit maraming sinabi si Father Halloran na nakakapag-undermine sa detalye ng pangyayaring ito, naniniwala pa rin siya na may kahindik-hindik na pangyayari dito. Noong tinanong siya kung ano ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa kwentong ito, sinabi niya ang tungkol sa mga marka sa katawan ni Roland. I didn't think there was any way they could have been self-induced. When the evil spirit took over the child, there seems to be nothing he could do about it. Sabi rin naman ng iba na baka dahil sa pag-uugali at karakter ni Roland, mas lalong naging madali sa demonyo na gawing totoo ang kanyang possession. Na ang ganitong bata, ang perpektong katawan na saniba nito. Kung magkaganon nga, what is the line between a misbehaving child and a demonically possessed one? Sadyang komplikado ito. At ang sinasabing diary ng exorcism ni Roland ay hindi rin natin tiyak kung saan talaga nanggaling. At ang nasabing kopya ni Father Halloran ay sinasabing nasunog na. Ang ibang kopya naman ay nasa kamay na ng pribadong tao. Nagtataka lang din ako, baka meron ding kopya nito ang controversial na Vatican Archive. At isa pa, ang mga investigador ay hindi nagtutugma kahit sa simpleng detalye lamang ng diary ito, tulad ng ilan ba ang pahina ng diary ito. Wala din namang makapagkumpirma ng sulat ni Father Bishop para malaman kung genuine ba ang diary o mga diary na ito. Kung hindi man interesado ang pamilya Doe sa perang kikitain dito, hindi naman natin masasabing ganun din ang mga investigador na nagpa-publish ng istoryang ito. Parang katulad lang din naming mga content creators. Hindi ko na sana dapat nabanggit yun. Hoy, baka monetize. Pero hoping pa lang. Ayon din sa author na si Mark Opsenick, madalas sa mga detalye ng istorya ay chismis lang. Wala naman daw ebidensya na si Father Hughes, yung unang pari na nag-perform ng exorcism kay Roland, ay nagpunta sa pamilya Doe. Sabi rin niya na ang istoryang ito ay one-sided at madalas umiikot lang sa testimonya ng dalawang pari na naniniwala sa demonic possession.
Ang kasaysayan ng exorcism ay madilim at puno ng agam-agam. Sa katunayan, maraming kasong inaakalang possession ay hindi pa mawaring mental illness noon. At maniwala kayo sa hindi, maraming namamatay during exorcism rites kahit sa kasalukuyang panahon. Kung totoo man ang possession o ang exorcism ni Roland Doe, it's just a matter of faith. Okay, sarado nyo na yung mga bibig nyo, mga kawindang. Baka pasukan niya ng langaw. Ang lahat pa naman ng palabas tungkol sa exorcism, pansinin nyo, laging nag-uumpisa sa langaw. Well, dahil nakaabot kayo sa parteng ito, may mas bago pa akong research kay Roland Doe, aka Robbie Mannheim. Sabi sa isa kong source, ang totoo niyang pangalan ay Ronald Hunkler. Namuhay siya ng mapayapa at recently lang na-discover na nakapagtrabaho siya sa NASA bilang engineer na trumabaho sa Apollo Space Missions. Nilihim ang kanyang identity, baka kasi malaman ng kanyang mga kasamahan na siya yung batang nag-inspire ng The Exorcist. So, nagretiro si Ronald, nalilito tuloy ako, Roland or Ronald. Nagretiro si Ronald noong 2001 at namatay ng matiwasay noong 2020. Ang dami kong sources na pinagkuhaan nito at sadly, kahit ako nalito sa mga pangalan, medyo iba-iba kasi. Pero ayoko malito kayo, kaya kung ano na lang yung tingin ko na reliable at consistent, yun na lang yung kinuha kong mga pangalan. Sumakit ang ulo ko sa pag-research ng topic na ito. Mawawala lang to kapag nag-million views tong video na to. Kaya, please like, subscribe, or follow nyo ako. Especially, mag-comment din kayo. Please share it or tag your friends. Yun lang po yung matutulong nyo sa akin. Salamat po uli sa panonood nyo hanggang sa susunod na kwentong Windang.